ito yung pangalawang communion namin. Yung Pangatlong communion. Uy, Friday. Saturday, Sunday, Monday, apat na. Hindi. Sa gabi per family. Nandito tayo sa Laredo family. So anong tanong doon, ninyo? Diba, ang napag-ano natin kagabi, kung sino man na, kasi di ba yung sa pagpag nga, mayroong tao na, di ba, mayroon siyang ano sa, sinisiran siya, ayaw niya, tapos magdala ka ng tao, tapos pangatlo, magdala ng kongregasyon. Hindi pagpag ang ano doon. Kaya nga, kasi huwag natin yan yung pagpag. hindi Parang apply ganun, yan doon. okay. Kasi ang ano doon, ang ano ko doon, bakit kung nga pala, ba't hindi gawin? No? Kung mayroong ganung tao. kung mayroon kasi hindi na fulfilled eh. Halimbawa, ito natutunan ko lang naman eh. Ang tagapagsalita, preacher, at saka yung mga taong nakikinig. Yung taong nagsasalita, hindi niya alam na nakakasakit siya ng damdamin sa kapatid. Ngayon, yung kapatid na ito, na nasaktan niya, hindi alam ng pastor na nakasakit siya. Ano ang gagawin nung kapatid na nasaktan? Di ba dapat lalapitan niya yung preacher? Pastor, ikaw ang nasaktan lalapit. ako. Ikaw ang lalapit. Lalapit yung taong nagdaramdam doon sa taong nagsalita na nasaktan siya. Kasi hindi alam ng preacher eh. Sasabihin ng ng member, pastor, nasaktan ako ng sinabi, ako ba yung sinasabihan mo noon? Kasi pag ang preacher nagsabi, general yung noon. May mga preacher naman na nagsasalita na makikita mo na ikaw talaga yung tinutumbo kasi pamilya mo yung tinutukoy. Yun yung pagkakaiba. So, sino ang may problema dyan? Hindi problema ng member, kundi yung pastor na nagsasalita. Siya ang may problema. Paano kung member, lumapit, sabihin. Kasalanan niya yun. Kasalanan niya yun. Pwede siyang lumapit sa kapatid na para sabihan yung pastor. Mayroon kasing tao, hindi na lang kumikibo. Oo. Basta dinadala na lang kung ano sa damdamin niya. Kaya nga, mahalaga yung session, council. Alis na lang. Itong problema na to, halos karamihan, almost lahat ng iglesia, ganito yung status. Alis na problema ng iiwas na lang. Yun nga. Mayroon tayong tinatawag na avoiding conflict. Para wala lang hindi na magkaroon ng problema. Hindi yung Sa sarili na lang at iiwas na lang siya doon sa hindi na siya dadalo. Hindi, ang doon, kumbaga, alam naman din kasi ng tao na gano'ng sitwasyon. Oo. O anong gagawin. Kaya nga, kailangan yon. Ang preacher mayroon siyang discerning na ganon. Pero, kung ikaw lang lagi-lagi ang dahilan na ay ikaw ang may problema. So, yung pagpag ulit-ulit. yung, di ba, tatawagin mo yung isa, kapatid, magsama ka ng witness. Tapos kung ayaw, pangatlo yun tatlo. May kinalaman yan doon sa problema ng kapatid, si Galot. Oo, yun nga. Yeah. Pag hindi pa na, hindi pa na-resolve, magdala ka ng isang witness. Pag hindi pa na-resolve, buong kongregasyon na. Pag hindi pa rin na, ituring mo na yung tao na unbeliever. Oo. Kumbaga, wala nang pananagutan. Pero yun ba ay ina-apply sa iglesia? Hindi lahat ng iglesia ina-apply. Hindi naman na. Hindi lahat na-apply. Paano kung sa ganun pangyayari? Kawawa naman yung tao. Wala. Kasi ang mindset na nga ng mga tao, believers, Christian kami, kailangan ko na lang patawarin. Pero hindi mo nagaling yung sugat ng tao na nandoon sa loob. Yun ang nawawala lagi. So, that is the problem. Maghihilom na lang pero matagal. Sino ang problema dito? Pwede ako naging problema, pwede ikaw ang problema. Pero kung alam mo na ikaw ang problema, dapat ituwid mo na yung sarili mo. Ngayon, dito sa i-share ko lang, Luke chapter 5. Ito mayroong comparison sila dito sa Luke chapter 5. Ang sabi ni Jesus sa 5:31, and Jesus answering said unto them, they that are 32, I come not to call the righteous, but
sinners to repentance. So, hindi si Kristo dumating dito para doon sa mga matuwid. Totoo naman talaga kasi wala taong isa mang matuwid sa Wala balat isa. ng lupa. Kaya, nasabi niya yon, hindi siya pumunta dito para doon sa mga matuwid. Kasi wala talagang matuwid. Sabi sa Roma, si Pablo nagsabi, di ba? There is no, ano bang sabi niyon? Walang matuwid. There is no righteous, Wala not isa. anyone. Oh. Meron sinabi siya, ang 99 iiwan niya kasi hindi naman nangangailangan ng pagsisisi. Ang isa na nawawala, hanapin Oh, niya. pero hindi niya Para sinabi na mga magsisi. righteous yung 99. Mga righteous yung 99. Hindi niya sinabi na Wala righteous. naman sinabi They doon. are believers. Oo. Kung hindi, Inalintulan may lang nawala. yon. Inalintulan lang doon sa 100 na mayroong isang Oo. nawawala. Pero hindi niya sinabi na ang 99 ay righteous sila. Wala Yung sinabi. sabi ni Kristo, kailangan ng isa kaysa sa 99 na hindi nagsisisi. Oh, isang hinalimbawa lang yon. Pero Oo. hindi sinabi ni Kristo na yung 99 ayan ay mga matuwid. O mga banal. Oh, masunurin lang sila, nagtitipon lang sila. Yung isa kailangan niya kasi naililigaw. Mm. Oh. So, sabi niya dito, ito mga disciple, and they said unto him, why do the disciples of John fast open? Magitagalog ako nito. And make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees, but dine, eat, and drink. Anong, sa 33, magibasa ako. Sundan niyo yung Bible. Alagad ng mga parasiyo. Sinabi Oo. nila sa kanya, ang May mga comparison alagad dyan, di ba? naman ay madalas nag-aayuno. Oh. At nanalangin gayon din ang mga alagad ng mga parisiyo. Sisinom din. Oo. Ngunit ang iyong mga alagad ay kumakain at umiinom. Hindi nabuhugas. Oh. Kamay. O kita mo, sabi ng iba dito, mga parisiyo dito, yung may nagsalita dito sabi, si Jan, nagpapas sila. Ano ba, nagpapasting ba? Sabi niya? Ayuno. Nag-ayuno sila. Madalas pa. Madalas sila mag-ayuno. Sino siya sabihin dyan? Si Kristo. Nagsisigawa pa ng pang... Kino-compare si Kristo at saka doon sa kalagayan ni Jan at saka ng parisiyo. Oo. Ngayon, nasabi, sino ba nagsalita dito? Mga eskriba at parisiyo. Oh, yung mga Nagsasalita parasiyo. kasi, murmuring yung ano dito sa Luke chapter 5. Ano bang tawag ng murmuring? Hindi, nanunuya sila. Oo, nanunuya. Bully ba? Mga bully. Bully yun. Reklamo ang murmuring. Oo, sige. Ngayon, sabi niya, mga alagad, pati kayo, kumakain kayo, umiinom. Sinadyan nga, nag-aayuno sila kasama yung parisiyo. Bakit ganun? Ito ay sagot ni Jesus Christ. Sabi niya, and he said unto them, can ye make the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? Ano sa Tagalog niyan? 35. Pagkaayunuhin Ah. daw ninyo. ang mga 34. Sinabi ni abay. Jesus sa kanila. Pwede sa ba daw mag-ayuno Yung mga abay sa itong kasama. mga abay sa kasalan habang nandoon yung kanilang Samantalang ang lalaki. ay lalaking ikakasal nila. kasama nila? Hindi po pwede talaga. Hindi naman pwede umalis dun eh. Oo, hindi po pwede. Sabi ni Jesus Christ, hindi po pwede. Sabi niya, can ye make the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? But the days will come. Darating yung araw, sabi niya. Darating yung araw when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. Pag nawala na daw yung bridegroom, sino ba yung tinutukoy na bridegroom? Pagkaayuno na sila. Ha? Mga bride tayo. Bridegroom. Dapat Ikakasal. Kristo. Si Kristo. Si Kristo yung bridegroom. Mm-mm. Habang si Kristo ay nandoon pa sa physical nila, yung mga alagad hindi sila aalis doon, hindi sila mag-aayuno Ayun. dahil nandoon yung bride chamber. Bridegroom. Ngayon, sabi ni Kristo, makakapag-ayuno sila gaya ng ginagawa nila pag nawala na yung Pag bridegroom. natapos na. Nawala na si Kristo. Ah. 'Di ba? Hindi na Mamatay sila ka. makakain. Mamatay kay si Kristo. Itong sinasabi ni Kristo, hindi nila maintindihan na ang kanyang sinasabi ay patungkol doon sa kamatayan ni Kristo. Ito may communion. Parang babae lang, di ba? Bakit o nga pala, bakit hindi
Hindi naintindihan. Hindi nila naintindihan. Yung Sa sinasabi ni pagkakataon Kristo, ba yun, yung mga ano niya, hindi nila yung naintindihan. mga alagad, wala pang espiritu yun. Wala. Hindi. Ang mga parisiyo ng kausap nito eh. Mga parisiyo sa desiyo. Scribe ang parisi ang kausap. Pero yung mga alagad niya, talagang tumututo kay Kristo. Sumusunod kay Kristo. Kung ano yung sabihin ni Kristo, susunod yung mga alagad. Kaya kumakain sila, umiinom. Kaya pinagkukumpara yung mga grupo ni Kristo at saka yung grupo ni Juan at saka parisiyo. Ikaw nga eh, yung mga alagad mo ganyan eh. Oo. parang Kami dito, ganon. nagpapasting Oo, kami mahabang tapos panahon. Kayo, kayo nagiinuman dyan, lang. Natapos nagkakain. kumakain lang. Oo. Pero hindi nila naintindihan, kaya ginagawa nila yon dahil nagsasaya sila, dahil kasama pa nila si Kristo. Si Kristo. Pero pag nawala si Kristo, anong gagawin nila? Magpapasting sila. Oo. So, ang ganda nitong topic na to. Oo nga. Ngayon, sabi niya, and I speak also in parable unto them. Ito, parabola na to. No man putteth a piece of a new garment upon an old. If otherwise, then both the new make it rent, and the piece that was taken out of the new agreed not with the old. Ano ako, Tagalog, say. Pagkatapos ay nagbahagi din si Jesus ng isang talinghaga. Talinghaga. sa kanila. Walang tao ang gugupit ng kaperasong tela mula sa bagong damit upang tagpiin ang lumang damit. Kung gayan ang gagawin niya, mapupunit niya ang bagong damit at ang kaperasong telang mula sa bagong damit ay hindi babagi sa tela ng lumang damit. Oh. Mayroong bagong damit at saka may lumang damit. Pag pumilas ka doon sa bago at ilagay mo doon sa luma, Masisira. masisira, hindi po pwede. Pangalawa, Kasi ang bagong alak kasi umaano yan eh. Kumbaga, magiging pangit sa paningin. sumusuko Masisira yan. lang yung bago. Tsaka butas din. Oo. Di ang bago kasi sumusuko. Yung Ah. Parang sabi yung may- ano, yung nagsilid na sisid. Parang Hindi pwede ano sa yun eh. lupa. Oh, ito nandito na kasunod, kasunod niya. Katas, and no man putteth new wine into an Ayan, old yan. bottle. Mayroong old bottle at saka yung new bottle. Sabi niya, and no man putteth new wine into old bottle, else the new wine will burst that bottle, Token daw kasi ang bago. and be spilled, and the Umano bottle yan. shall perish. So, Ano, parang alam yung niyo ba, bago. alam niyo ba kung ano yung bote nalalagyan nila nung dati? Na wala pa naman mga bote na kagaya nitong ano. Jar. Ayan, Ang bote nila ay balat ng hayop. Oo nga, Ang dala-dala balat yung ng wine. hayop, tinatahi nila yon. Dito Ngayon, sa may pinapatuyo, katapos, ang ilalagay doon, langis, tubig, at alak ang pwedeng ilagay doon. Ngayon, ang alak daw ay hindi pwedeng ilagay doon sa lumang sisidlan. Kasi, pag ang alak, magiging fermented siya. Fermented kasi ang alak eh. Ngayon, pag inilagay yung alak doon sa lumang sisidlan, masisira yung lumang sisidlan kasi ang alak ay nag-i-expand siya. Yung bagong alak, kumukulo parang Kumukulo sa loob. Kaya parang naluluto yung tela, Oo, kung tela lang. masasayang lang yung alak. Siyempre. Di ba yung alak ay nagre-represent ang Holy Spirit, Holy Ghost. Araw yun. Puputok siya. Mawawala. Hindi kakayanin ng luma. Oo. Kaya dito sabi niya, but the new wine must be put into a new bottle and both are preserved. Pag mayroong bagong wine, dapat ang lalagyan niya ay new bottle para Yung ma-preserve yung wine sa loob. Yung bago, Oo. na kailangan maayos din. Ano yung tumitipo doon? Tumitipo yan doon sa old tradition at saka sa progressive. At kalagayan yan sa Old Testament at sa kalagayan ni Kristo sa New Testament. Si Kristo kasi yung bottle. Ibig sabihin, si Kristo yung buti na lalagyan ng wine, the Spirit. Na-preserve yun. Ipipreserve yun and then ibibigay niya doon sa bride. Pero dito, yung dulo ay maganda to. Sabi niya, no man also having drunk old wine straightway desireth anew, but he said the old is better.
Sabi niya, magitagalog ako sa last na to. Last na to. Walang tao na pagkatapos uminom ng lumang alak ay Maganda raw yung maghahangad na alak. uminom ng bagong alak dahil sasabihin niya ang luma ay mas mabuti. Walang taong iinom ng bago na alak. Ano yun na ano? Walang tao na Pagkatapos uminom ng lumang alak, ay maghahangad maghahangad ng bago. Kasi pag uminom siya ng bago, sasabihin niya, mas masarap pa yung luma. Kaya nga, Kasi kumbaga na-preserve ng gusto yun. Oo. Itong luma kasi, may mga halo na yan. Oo. So, magandang topic to. Pero, ano rin siya, alak, pero iba talaga kasi Oo. dati. Pag nakainom ka ng luma, Original. di ba nakainom ka na ng luma, tapos inom ka ng bago, Di ba sarap? ang sasabihin mo ay mas masarap yung Oo, luma. yung luma kasi. Kaya hindi mo pwedeng kalimutan yung dati mong kailangan mayroon siyang interconnected kumpara. siya. Interconnected Kumpara. siya. Oo. Yan. Hindi mo pwedeng kalimutan yung Old Testament. Siyempre. Kailangan mo pa rin yung Old Testament dito sa New Testament. Okay? So, yun lang ang part namin dito sa ikatlong bahagi ng communion.